Sorry, basahin yung Roma 8:2. Okay, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Roma chapter 8, verse 2. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Roma chapter 8, verse 2. Amen! Sino daw nagpalaya sa atin mula sa kasalanan at sumpa? Si Jesus. So, tignan natin, bakit remnants? Nakikita niyo ba yung larawan? Oh, natatandaan niyo pa yung message ni Pastora Sheila nung umaga? Dahil daw sa pandaraya ni Satanas, ang tao ay nagkaroon ng kasalanan. Sabihin niyo nga, remnants, original sin. Oh, yung original sin, remnants. Oh, antayin natin silang tumahimik. Justin. Okay. Remnants, yung original na kasalanan ay hindi pagsunod at pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya tignan natin, dahil ang tao ay napahiwalay sa Diyos, wala nang daan para makatagpo ng tao ang Diyos. Dahil sa kasalanan. Ibig sabihin nun, naging makasalanan ang tao. Kasi ang Diyos, remnants, ay banal. Ang Diyos ay banal. Hindi tayo makakasama ng Diyos kung tayo ay makasalanan. Kaya, nung ang tao po ay nadaya ni Satan, nahulog sa kasalanan, ano pong nangyari? Ang tao ay napahiwalay sa Diyos. Next po, simula nun, natatandaan nyo ulit yung kaninang picture? Ano po doon? Simula nun, sino nang kumontrol sa buhay ng tao? Si Satan. May tanong si Pastora. Alam kaya ng tao na siya ay kontrolado ni Satanas o hindi? Hindi po. Hindi aware yung mga tao. Kaya makikita nyo mga remnants, maraming mga tao yung gumagawa ng mga kasalanan. Hindi nila alam, pero sinusunod nila yung mga gusto ni Satanas na gawin nila. Dahil ano po yun? Dahil hindi alam ng tao na sila ay kontrolado ni Satan. Dahil ang tao po ay napahiwalay sa Diyos. Kung ang tao ay napahiwalay sa Diyos, syempre, sino nang papalit sa tao para kumontrol? Si Satan. Noong kasama ng tao, ang Diyos, hindi pagkontrol ang tinatawag ng Diyos doon. Ang tao ay maligaya sa piling ng Diyos. Pero ang ginagawa ni Satan, kinokontrol niya yung tao at hindi niya binibigyan ng kalayaan. Kaya lahat ng buhay ng tao ay nasa sumpa at kasalanan, hiwalay sa Diyos. Next po. Nagkaroon ng kasalanan dahil sa pandaraya ni Satanas at ano naging resulta ng remnants? Kasalanan. Yung buhay ng tao ay naging makasalanan, puno ng kasalanan. Alam niyo ba kung gaano kabigat ang naranasan niyo na ba magbuhat ng ganyang kalaking bato? Okay. Remnants, isang halimbawa lang to. Pero ang kasalanan, ganyan kabigat. Para kang merong pasan-pasan na malaking bato sa likuran mo. Yan ang kasalanan. Kasalanan ng tao na hindi niya kayang solusyonan. Kaya po,
Ayan, anong sinabi natin sa Roma chapter 8 verse 2? Sino daw ang nagpalaya sa atin mula sa sumpa at kasalanan? Si Jesus Christ. Kasi siya daw ang nagbibigay buhay sa atin. Anong ginawa nga ni Jesus sa krus? Siya ay namatay sa krus. Nagpapako si Jesus sa krus. Para kanino kaya? Sabihin nyo, para sa akin. Hindi para sa ibang tao, pero sabihin nyo, para sa akin. Amen po ba? Amen. O, may kwento si Pastora Sheila. Pag makinig kayo, maiintindihan ninyo. Pero pag hindi kayo makinig, di nyo maiintindihan. Okay? Sa panahon ng mga Israelita remnants, alam nyo ba, ang mga Israelita, kapag sila ay nagkakaroon ng kasalanan, ang kailangan po nilang gawin ay bumili ng isang tupa. At yung tupa po na yon ay iaalay nila sa pinakapunong pari. Tapos yung pari na ito, ipapanalangin sila na yung kasalanan nila ay malipat sa tupang ito. Pagkatapos mag-pray ng isang pari, sa kanya papatayin yung tupa at yung dugo ng tupa ang iaalay sa Diyos. Para hindi maparusahan yung taong nagkaroon ng kasalanan. So, Pastor Sheila, ano pong ibig sabihin nun? Remnants, may patakaran ang mga Israelita. Ang isang tupa ay para lang sa isang kasalanan. Paano kapag sa isang araw, meron kang 10 kasalanan? Kailangan mo ng 10 tupa. Pero alam nyo ba, Remnants, sabi sa Bible, ang tunay na tupa ng Diyos ay si Jesus Christ. Isang beses lang namatay si Jesus, pero lahat ng kasalanan ng mundo, ng tao dito sa mundo ay kanyang pinatawad. Amen po ba? Amen. Ano bang ibig sabihin ni Pastora Sheila? Sabi sa Biblia, ate, sabi sa Biblia, kapag wala dong pag-aalay ng dugo, hindi pwedeng mapatawad yung kasalanan mo. Di ba sa ngayon, like for example, ano lang, simple lang. Halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan sa kaibigan mo. Pwede ka mag-say ng sorry sa kanya, sorry, papatawarin ka niya. Pwede ka na niyang patawarin, tama? Pero sa panahon na yun, sabi sa Biblia, remnants, kapag wala daw pag-aalay ng dugo, hindi daw papatawarin yung kasalanan mo. So yung mga Israelita, kailangan nilang bumili ng tupa para ialay sa Diyos yung dugo ng tupa. Pero anong sabi ni Pastora Sheila? Ang tunay na tupa ng Diyos ay si Jesus Christ. Tingin kay Pastora Sheila, namatay si Jesus sa krus, dumaloy ang kanyang dugo para palayain tayo mula sa ating mga kasalanan. Amen po? Amen. Kaya ngayon kayo na ay mga tinatawag na, next po, anak ng kuya. Busy. Kaya tayo na po ay malaya na. Sabihin niyo, malaya! Malaya! Amen? Amen! Anong klaseng malaya? First, malaya mula kay Satanas. Pangalawa, malaya mula saan? Kasalanan. Una, malaya mula kay Satan. Pangalawa, sa kasalanan. At kaya remnants. That's why. Okay? Dahil, di ba tinanggap niya na si Jesus sa puso niyo? Tingin sa akin kasi namatay na si Jesus sa krus. Binuksan niyo yung pintuan ng inyong puso. Pinapasok niyo si Jesus sa puso niyo. Naging anak na kayo ng Diyos. Ang tawag sa kaligtasan na yan ay ano po? Regalo ng Diyos. Sino na nakatanggap sa inyo ng regalo? Masarap sa pakiramdam kapag nakakatanggap ng regalo?
Okay. Remnants, wait lang po. Laging tandaan ng mabuti, ang kaligtasan ay regalo sa inyo ng Diyos. Pag sinabi bang regalo, may bayad? Kapag sinabi bang regalo, may kapalit? Okay, pag sinabing regalo, ito po ay libre na ibinigay sa inyo ng Diyos. Biruin mo, remnants, nanampalataya ka lang, nag-pray ka lang, tinanggap mo lang si Jesus, tapos may kaligtasan ka na. Amazing! Di ba? Nag-pray ka lang, tapos binuksan mo lang yung pintuan ng puso mo, tapos nanampalataya ka lang na si Jesus namatay sa krus, tapos may kaligtasan ka na. Sino dito gustong pumunta sa concert ni Taylor Swift? Oh! Narinig ni Pastora Sheila, sobrang mahal daw ng concert ng yung ticket ni Taylor Swift. Pero remnants, libre yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa mga taong pinili niya at sa mga taong tinanggap si Jesus sa kanilang puso. Amen? Pinakapanghuli, kaya mga remnants, tingin na, last na lang po to. Kaya, dahil tumanggap kayo ng regalo ng kaligtasan, ang isang bagay na dapat na meron kayo ay buhay na merong pasasalamat. Remnants, marunong ba kayo mag-thank you? Sasabihin niyo lang, thank you. Ganun ba yung tunay na pasasalamat? Yung magsasabi ka ng thank you, tapos na yon? Tunay na pasasalamat ba yon? Remnants, ang tunay na pasasalamat na gusto ng Diyos na magkaroon kayo ay magtagumpay sa oras ng pagsamba. Yun ang tunay na pasasalamat sa Panginoon. Naunawaan po ba? Opo. Kasi remnants, kung si Jesus hindi namatay sa krus, hanggang ngayon tayo pa rin ay makasalanan. Naintindihan niyo ba yon? Kung si Jesus hindi namatay sa krus, kung si Jesus hindi pumunta dito sa lupa, hanggang ngayon kontrolado pa rin tayo ni Satan. Naintindihan niyo ba yon? Kaya, kapag naaalala ninyo na, sabi ni Pastora Sheila, si Jesus namatay sa krus para sa akin, wala akong binayad kahit piso kasi ito ay regalo ng Diyos. Ito pala yung sinasabi ni Pastora Sheila na kailangan ko magkaroon ng pasasalamat. Amen po ba? Amen. Lagi nyo yung isa-isip, lagi nyo itatakin sa isip ninyo. Naunawaan po? Opo, palampakan natin ng Diyos. Okay, remnants, sino po ulit ang tunay na pari? Si Jesus Christ lang. Sino ang tunay na tupa ng Diyos? Si Jesus lang. Ilang beses namatay si Jesus? Isa lang. Hindi every year. Okay? Hindi taon-taon namamatay si Jesus, remnants ha. Isang beses lang namatay si Jesus. Sobrang tagal na nun. Pero hanggang ngayon, meron pa rin, aktibo pa rin ang kapangyarihan ng kaligtasan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos!